So, hello guys! It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And yeah, again, kasama natin si... YOLO! Yan. So, pag-usapan natin ito nga pong impeachment complaint. Ayan, pag-usapan po natin tong impeachment complaint. Umpisahan ko lang po dahil ito nga po, si Sara nga po ay akala natin ay hindi nasasagot para nga po mapadali na ang impeachment. Oo. Kaso nga po, nagkaroon po ng ad cotelem. Ibig sabihin po na kini-questionin na naman po ni Sara, kini-question na naman po ni Sara Duterte ang nasabing impeachment process katulad po nung last time. Overpowered daw ng House of Representatives last time at dumulog sila sa Kongreso. Ngayon naman po, ang pagko-question niya ay parang hindi daw po naging patas ang proseso uli, pero hindi daw po katulad ng ng ginawa sa presidente. Dapat daw ganoon daw yung ginawa sa presidente, samantala yung kay Sara daw ay parang masyado daw pong pinersonal, masyado daw pong inalungkat, at ngayon mukhang nakakaramdam na naman po tayo ng bagong Supreme Court complaint. So, parang ang nangyari kasi, di ba, sumagot sila, Yes. pero humingi sila ng tulong sa Supreme Court. Like, parang... Hindi naman Mima, kumbaga, Posible. posibilidad na humingi sila ng Li- tulong uli kasi may ad cotelem. Ibig sabihin, hindi sila fully na sumasang-ayon at sumasagot. So, may question mark. May question mark. Na parang dinidiin nila na tama ba tong ginawa? Yeah, Tama ba tong pag-file? Yan ba yung mga inabuso ang gusto nilang palabasin ngayon. Inaabuso ng Kongreso ang ni Sara Duterte, ang pagpapa-impeach. Abusado na naman daw ang Kongreso. Paano magiging abusado yun? Sobrang klarado naman ng pagnanakaw niya Hindi, tsaka yung bumutong Committee on Justice, 54-1 yun. Sufficient and substance informed. Pinagbotohan naman yun. Doon kasi kay President Bongbong Marcos, doon pa lang sa sufficient informed, sufficient and substance, wala nang bumoto Yung sufficient and informed kasi, mga minamahal, yan lang yung kung nagawa mo ba ng tama ang pag-file, may perma ba. So, kahit naman nata sinong mag-file, basta nasunod mo yung ethics ng Congress, ay papasa ka sa sufficient informed. Dito naman sa sufficient and substance, kung yung impeachment complaint mo ay merong substantial. Kumbaga may sapat na ebidensya para mag-process pa, para pag-usapan. Ang problema kasi walang sapat na ebidensya kaya hindi na-prosper yung kay President. Pero yung kay kasi yung kay tama si Mima, yung sa presidente po kasi puro he said, she said lang. Sinabi ganito, wala po konkreto. Yung ipinail ni Attorney De Jesus, like yung source nila na nag-addictus benedictus si PBBM is si Amy Marcos. Tapos yung nagbigay daw ng maleta, may 100 billion daw nakinita ang presidente. Napakalabo po nun. Hindi po katulad ng kay Sara Duterte to, meron po tayong COA report, di ba? At saka na-hearing yan may good governance hearing. Sa Public Transparency and Accountability hearing po, yang si Vice President Sara Duterte. So, sobrang labo naman, di ba, na dito sa pangalawang pagkakataon, balak pa nilang mukhang haharangin. Ang tanong, kakatigan pa kaya sila nito ng Supreme Court kung sakaling... Ayan nga, magkakaalaman tayo dyan. Kasi nga, okay lang po yung unang beses na nangyari sa atin. Pero ito pong pangalawang beses, napupunta na naman sila sa Supreme Court at ang Supreme Court po ay kikater na naman po ito. Wala na pong mangyayari sa ating impeachment process sa Pilipinas. Ay mukhang malabo, Nyulo, kasi 'di ba? Dati ganito. Ang magpa-file congressman or public person pwede. Tapos pwede naman yung through endorsement, 'di ba? Ang nangyari kasi noon, may 1/3 vote. So, pag may 1/3 vote, di ba dapat diretso Senado na? Ang problema, medyo hinarang ni Cheese Kumbaga, dinribol, binasura, pinagpasapasahan, hanggang sa ang kumabe na niyan, at the end of the day, yung Supreme Court, kasi inaantay lang ata nila
ang desisyon, kaya delaying tactics yung ginawa ni Cheese. Ngayon, sa panibagong rules, parang nadagdagan na after ng one-third vote, kahit pa mayroong one-third vote, itong si Sara Duterte, Babalik. dapat ibabalik pa din yan sa House Justice Committee para pasagutin Yes. itong si Sara. Doon na magkakaroon ng sampina. So, doon pa lamang siya, doon pa lang mangyayari na ipapasa sa Senado ang kanyang impeachment once na nakasagot siya. Kasi parang ang nangyari daw, technical nila hindi naman kasi nalinis itong si Sara Duterte sa sa impeachment. Hindi naman nalinis ang pangalan niya, 'di ba? Ang nangyari sa kanya, tawag dito, idinaan lamang po nila sa technicalities. Oo. Paano yan? Kung tatakbo po si Sara sa Supreme Court, number 1, hindi masyado na pong mawawalan po ng power ang impeachment process sa bansa. Kasi po, impeachment po yan Ang impeachment po natin, ang tinatanggal natin ay ang imposible, ang pinakamakapangyarihan na posisyon sa ating bansa. At saka yung Supreme Court, din naman yan impeachable officials. Impeachable official. At saka di ba nakalagay sa ating konstitusyon na ang may karapatan dyan is yung House of Representative, yung Congress, yung may power dyan sa impeachment na yan. Kasi impeachable officials nga ang Supreme Court, and I don't really get the point bakit yung Supreme Court nakialam. Tapos at the second moment na mukhang hihingi na naman sila ulit kasi narinig natin anong masasabi mo dyan? Kay POA, di ba? Anong masasabi mo dyan? Makikita mo si Sara pupunta na naman sa Supreme Court. Anong nakikita mo? Anong masasabi mo sa sitwasyon na hihingi na naman siya ng tulong sa Supreme Court? Magre-reklamo na naman sila. Etong week na yan, sigurado. I think kung gagawin yun ni Sara Duterte, masisira na ang image ng Supreme Court or mabababa na ang credibility ng Supreme Court sa bansang Pilipinas. Kumbaga parang mawawala na ng trust ang tao kasi once na ninyong ginawa, tapos sa panibagong rules, sinunod na lahat-lahat, diba? Tapos bigla-bigla na namang, technical na naman. So parang doon na lang sila nagbe-base sa technicalities. Yun yung medyo nakakatawa na part, no? Doon na lang sila sa technicalities, hindi na nila tinitingnan yung laman ng complaint. At saka, if ever po na lumapit na naman si Sara, maghihinala na talaga po ang taong bayan. Tandaan po natin, ito po ay impeachment proceeding pa lang. Ito po, hindi pa po dito, sabi nga ng Supreme Court, hindi po ibig sabihin nito, guilty na si Sara. Ang first step po natin ay Congress. Yan po, ang nahatol po niyan, ang hustisya, ang mga husgado ay ang Senado. Sila po ang mag-ahatol niyan. Ano po kinakaba ng isang Sara Duterte dito po sa Kongreso? Na pwede naman po tayong sumagot ng maayos, na pwede naman po tayong magpasa ng dokumento ng maliwanag, na pwede naman po tayong pumunta doon na sabihin natin kung atin ba yan o hindi. Napaka-basic po ng procedure ng Kongreso. Mukhang ginagawang komplikado ni Sara Duterte. Mukhang natatakot ata itong si Sara Duterte na mabulgar. Diba? Kasi lalo pati yung pinag-uusapan dito is yung tungkol sa bank account niya. Diba? Tsaka parang narinig ko yung gusto nila daw na, diba, nag-file ng impeachment complaint, pinag-usapan na. Ang gustong mangyari ng grupo is, diba, kina-question nila na, sapat ba yung ebidensya nyo na si Sara Duterte ay nag-utos nga na patayin si PBBM? Parang ang babaw daw. Ang babaw daw. Dahil conditional threat daw. Alam nyo po, ang threat is threat. Saan basahin nyo po sa batas, threat is threat. And any given moment, pag may threat ka, anything and anong posibilidad pwede mangyari. Gaya nga nung sinabi ni Degamo, na marami pong threat ang asawa niya, ang mali ng asawa niya, hindi pinakinggan. So, nandun na po tayo sa point na kung i-apply po natin yung sitwasyon ni Degamo, makikita po natin dito na ang threat po is a threat talaga na nakakatakot, nakaka-alarma at nakaka-apekto mismo sa taong pinagbantaan mo.
Oo. Actually, yung nangyari kasi kay Sara Duterte, in-announce niya yun sa ano eh, sa national ano eh, Social oh, media, tsaka social sa iba't media. ibang malalaking platform. Oo, yun yung problema kay Sara. Eh kung private thought mo lang yun, 'di Oo. ba? Kung sa isip mo lang gusto kong patayin tong taong Oo. to. Walang problema kasi private thought mo lang yun Tsaka eh. Mima, halimbawa, ikaw ang vice-presidente. Vice-presidente ka, may bigat yung sinasabi mo. Oo, may May power kasi. bigat. May power kasi ang ano eh, Oo. ang isang Presidente, vice vice, di na ba? kayang gawin yung mga Oo. sinasabi. Yung mga salita mo, pag pinakita mo sa tao yan, Oo. at sinabi mo sa tao, may bigat yan. Oo. Pwedeng i-adapt ng ating mga taong bayan. Gaya ng tatay niya. Oo. Oh, kill. Ano ginawa? O, eh, 'di ba? At Oh. saka naalala mo dati, merong teacher, Oh. 'di ba, na nagbanta kay Digong. Oo, Bibigyan yun. ko ng Isa 50 pa. million ng makakapagpatay kay Digong. Although wala naman siyang kakayahan for the clout, ano yung nangyari? Oh. Nakulong, 'di Nakulong ba? siya. So, kung yung normal nga na tao, nakulong, Oo. yung vice-presidente pa kaya? Oo, kasi alam mo, etong ginagawa ni Sarah, alam niya sa sarili niya kasi, natatanga-tanga siya, malakas talaga ang impeachment complaint na So, to. ngayon, dinadaan na naman nila ulit sa technicalities. So, which is diba? kinda weird, no? Ang Kasi, weird po nito, tama si Mima doon, ang gandang punto oo. nun. Ang impeachment po, ito ay pagsagot sa mga akusasyon. Hindi po to technicality na dadaanin mo sa proseso. Oo. Di ba? Kasi po ang ebidensya dito, hindi naman technicality. Oo. Given the fact ito na merong COA disallowance, na merong pong Nutriban na mga napanis, Oo. na merong pong Youth Summit, na merong pong laptop at mga Oo. ghost student, Pera, etc. lahat ang dami na. Hindi po technicalities yun po ay legit facts. Oo. Kasi dapat dito, eto kung talagang matapang, itong si Sara Duterte, nag-hire pa nga yan ng 16 na abogado. Napakatindi, no? 16. Oo. Kasi, ikaw, abogado ka ni. Tama. Diba, ba't di mo na lang ipagtanggol yung sarili mo? Parang ang pakahina mo naman sa part na yan. Oo. Na kailangan mo pa ng 16 na abogado para ipagtanggol ka. Tapos ang gagawin na naman nila, technical. Oo. So hanggang doon na lang ba yung kaya ninyo? Hindi ba ninyo kayang sumagot in a proper way, Tama. sa proper forum, Tama. without doing any technicalities? Kasi Tama. doon na lang sila nagbe-base sa, ay, technical natin to. Oo. Kagaya ng nangyari dati, technical natin to. Technicalities. Hanggang doon na lang ba yung kaya ninyo? Hindi nyo ba kayang sagutin yung mga accusation tungkol sa 125 million confidential funds within 11 days? Oo, tama. Oo, sa 612 million na confidentials na nare-reklamo sa Office of the Vice President nung ikaw ay Department of Education Secretary, 'di ba? So bakit di mo na lang ata sagutin? 'Di ba yung mga reklamo sa iyo instead na idaan niyo sa technicalities para nang malaman natin kung nagsasabi ka nga ba ng totoo or kung may bitaw ka. Oo, yun. Kasi ito po, meron po tayong flood control na anomalies. Meron po tayo noon. And meron na po tayong investigasyon doon. And wag po sana tayong uminto sa pag-iimbestiga sa mga katulad ni Sara Duterte na marami pong nakulimbat sa pera ng taong bayan. Oo. As much as possible po, maging mula tayo na lahat po na nagtatago, nagnanakaw ng pera ng taong bayan. At pag imbestigahan natin, wag lang tayong mahinto sa isang sitwasyon na flood control lang. Kasi yun ang dinadailan ng mga DDS. Bakit ang flood control bilyon-bilyon? Hindi po yun. Ang importante dito, ang pera ng taong bayan, maliit man yan o malaki, basta ninakaw mo, magpaliwanag ka. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, short comments lang yan kasi may lakad pa po kami. Oo. Maya-maya. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Yolo po! Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.